Everyone, balik hospital ulit ako at ito ang 6th day na duty ko. So tara, let's samahan ninyo ulit ako guys, at ako'y papanhik na sa floor at room kung saan naka-isolate si amo. Dito na ulit ako sa hospital. Fifth floor. Mini garden nila dito sa 5th floor. Ayan. Ang ganda ng puno. Ayan. Mini garden. Backyard. Front yard pala. Kasi harapan naman to. Sorry. Ito ang waiting area. Dito sa labas ng 5th floor. Kung saan naka-isolate ngayon si amo. Ang ganda dito. Malinis din. So, ang ganda din ng fortune plant. Sige na guys, pasok na ako kasi feeding ko si amo ng around 8. Ang aking simpleng lunch sa aking 5th day of duty. Ayan. Kainan na guys. Kainan na. Thank you Lord for the food. Bless it, oh Lord. Na ako dito sa may waiting area. Dito sa 5th floor. Maaga pa naman. Wala pang time para sa feeding ni amo. Kaya rest muna ako dito. Ang ganda kasi oh. Tingnan ninyo. Yan yung gate. Ito yung waiting area. Ang ganda nitong mga sofa. Mayroon din ganitong sofa doon sa room ni amo. So, ayan. Ang kinaroroonan ko ngayon. 5th day of duty. Pahinga lang ako saglit. Actually, wala. Kulang ako sa tulog, guys. Dahil 5:30 ang gising ko para prepare yung puree ni amo. Tapos sa hapon pagdating ko, luto ng pagkain ko, maglinis ng bahay. Mamayang gabi ang gagawin ko is maglinis sa kusina kasi nagluluto naman ako pagdating ko, kaya mamantika. Hindi kasi yung napunas-punas lang guys. Kailangan pa rin talaga ng general cleaning. Kung nasa bahay kami ay tuwing Sabado yung general cleaning ko sa kusina. But since nandito ako araw-araw, di ko makagawa yung paglilinis ng maigi. Kaya mamayang gabi gagawin ko yun. Actually nakakapagod talaga yung pabalik-balik. Natatagtag yung katawan kahit na short distance lang. Hopefully na di ako magkasakit guys. Naka PPE costume nga kami doon sa room ni amo. Gawa sa may nakitang bakterya nga sa tae niya. So naka PPE uniform, tapos laging nakasanitize ang kamay dapat. Tapos naka hand glove pag kailangan linisin yung dapat linisin sa kanya. Naka hand gloves ako. After that, sanitize talaga. Kailangan ng
deep cleaning sa mga kamay. Kahit na naka-gloves ako, after na maghugas ng kamay, ay nagsasanitize pa ako ng kamay ko para sa aking protection. So mamaya, papakita ko sa inyo guys yung naka-PPE shield ako. Yung complete attire, yung naka-globe, naka-mask, naka-PPE attire. Sige na muna guys, pasok na muna ako sa room ni Amo. At ako, kailangan punasan yung linisin yung mukha niya una bago ko ibigay yung gatas niya via NGT. Sige na guys, have a nice day. Update ko kayo soon sa aking susunod na video. Thank you sa unending support. So prepare ko na guys yung feeding ni Amo. So first ay test ko muna yung mix ko muna yung pagkain inumin niya pala. So ito ang ginagawa ko guys everyday since pagkatas na siya via NGT. Ito yung bag ko. Bag ng NGT na i-coconut ko dun sa buwangan niya. So, prepare ko muna to guys. Ito lang ang pwede kong ipakita sa inyo. Ayan, naka-PPE shield ako. Ito yung pang-test ko sa kanya. At kailangan ko ng iba't iba pang mga step na gagawin. So, ito lang naman ang buhay ko. Since nakasakit si Amo, nabaklasan naman sakit siya. Ito ang ginagawa ko guys. Ngayon, nasa hospital. Kaya, naka-PPE yung phone ko. Kasi, may nakitang bakterya sa kain. So, for protection, naka-PPE ako. So, ito ang buhay ko. Real life ko. Thank you guys. Time check. 9:20 PM at umuulan guys. Ito, waiting ako sa minibus. Oh, sorry, shuttle bus ng hospital papunta ng Wongchak. Pauwi pa lang ako guys. Ayan yung gate ng hospital. Naghihintay ako ng shuttle bus. May pinuntahan kasi yung anak ni Amo na kahalili ko madalas. Kaya ako ang nagbigay sa kanya ng last feeding for the day. Umuulan guys. Kanina pa umuulan. Ayun sa timetable ng shuttle bus 9:20 ang alis, pero wala pa naman. Hopefully na the soonest time. Gutom na ako, nanginginig na ako sa gutom guys. Kain tayo guys. Ito ang pagkain ko ngayon. 7th day dinner. 7th day ko na pagbabantay. Ito yung dinner ko kasi umuwi na yung anak ni Amo na kahalili ko dahil masamang pakiramdam. So ako ang nag-stay dito sa hospital since 9 o'clock pa yung tatapos yung feeding ni Lolo ni Amo. Ito yung binili ko sa canteen dito sa hospital. Ito, fried fish. Ang dami pala yung napili ko na set. So ayan, 8th day ng duty. Ito, pupunta ako ng Wongchak. Doon ako maglalunch. Dumating yung anak ni Lolo, yung ama ko dyan.
na magbantay para makakain ako. Kaya, since free ang shuttle bus, pinapunta ako ng Wong Chak Hang. Yun sa outside mall. Doon daw ako kakain. Kaya eto, nalarga ako doon. Dito ito sa Wong Chak Hang, guys. Ito ang 8th day ng duty ko. Around 1 p.m. na to. 1:20 na actually. Punta pa lang ako kakain, guys. Then after ng kain, babalik ulit. Nakakapagod. Ramdam ko na rin yung pagod ko. Bumigay na nga ang katawan ng kahalili ko na nagbabantay, guys. Sana sa awa ng Diyos ay hindi ako tablan. Kahit na nararamdaman ko na yung pagod. Pero I do trust God na bigyan niya ako ng lakas. So, ang init. Pwede na lang malakas yung aircon ng minibus, ng shuttle bus. At kanina ay medyo na-lost temper ako. Medyo lang naman. Kasi si Lolo nagmamaktol. Nagmamaktol siya. Ang hirap niyang i-handle kapag nagmamaktol siya. Kaya minsan nabibitawan ko rin yung pagtitimpo ko, guys. Gawa ng tao din lang naman ako. Kasi ang ayaw ko sa kanya is yung naninigaw siya. Yung hindi niya masabi yung gusto niya ng maigi. At naninigaw na siya. Of course, may mga salita siyang hindi ko naiintindihan. Dahil kahit na nakakaintindi ako ng Chinese, pero hindi naman lahat. Kaya minsan, hindi rin kami nakakaintindihan. Ayun, sigaw siya bigla. Kasi hindi nasusunod yung gusto niya. At saka, iisa lang ang pinapakinggan niya, guys. Yung anak lang niya na matandang dalaga. Yung pinapakinggan niya. Kaya minsan hirap din akong alagaan siya. So hanggang dito na, guys, ang part 3 ng aking hospital duty. At mamaya ay enjoy ko nga naman ang pagkain ko dyan sa mall.